The views and opinions expressed in this program are those of the individuals involved and do not necessarily reflect the official policy or position of Radyo Agri 90.1 FM management. Let's talk livestock, kabuhaya'y unlad. Let's talk livestock, pangarap ay tutupad. Let's talk livestock, kabuhaya'y unlad. Let's talk livestock, pangarap ay tutupad. Sa kahalabaw at sipag, tayo'y aangat. Let's talk livestock, kasama niyo sa lahat. Hatid ng PCC, maunlad na bukas. Pag-usapan natin, let's talk livestock. Ang Philippine Carabao Center, isang ahensya sa ilalim ng Department of Agriculture, ay nagnanais na maging pangunahing institusyon ng pananaliksik at pagpapaunlad para sa tuloy-tuloy na paglago ng industriya ng paghahayupan. Ito ay may mandatong pangalagaan, paramihin at paunlarin ng kalabaw bilang mapagkukunan ng gatas, karne, balat at lakas pantrabaho upang mapakinabangan ng mga magsasaka. Upang makamit ang layunin nito, isinasakatuparan ng ahensya ang pangunahing programa nitong Carabao Development Program na kinapapalooban ng 3 programa, ang Genetic Improvement, Carabao-Based Enterprise Development at Research and Development. Ang 3 programang ito ay sama-samang ipinatutupad ng DAPCC kasama ang 12 nitong regional centers sa buong bansa. Ito ang DA Philippine Carabao Center, tapat sa tungkulin na mapabuti ang nutrisyon ng mga Pilipino, mapataas ang kita, mapabuti ang pamumuhay ng mga magsasaka sa kanayunan, at mapaunlad ang industriya ng pagkakalabawan. Para sa mga pinakabagong kaganapan tungkol sa Carabao Development Program, i-follow ang DA Philippine Carabao Center sa Facebook. Let's talk livestock, kabuhaya'y unlad. Let's talk livestock, pangarap ay tutupad. Sa kahalabaw at sipag. Okay po, so isang magandang araw po sa lahat ng ating mga ka-Radyo Agri. At kayo pa rin po ay patuloy na nakatutok dito po sa Radyo Agri 90.1 FM. Filmek, kasaganaan para sa bayan. At syempre, bago po tayo magsimula sa ating ipakikilala na bagong programa po natin sa ating himpilan, of course, babatiin ko lamang po ang ating buong Filmek community, of course. Starting off with our Director 4, Dr. Janicia Alvindia. Sa atin din pong Director 3, our Deputy Director, Sir Joel Dator. Sa lahat po ng mga Division Chiefs at Section Heads po ng ating ahensya. At syempre sa ating mga guards on duty, utility personnel at sa lahat po ng mga staff natin dito sa buong Filmek na lalo-lalo na po katatapos din natin na mag-participate sa ating second quarter National Simultaneous Earthquake Drill. At syempre sa lahat din po ng mga naiwan sa kanilang mga tahanan sa mga oras na to, sa mga nakatravel din po
po at syempre sa mga kapitbahay din po nating ahensya. Ayan, isang magandang araw po sa ating lahat. Ayan, so speaking of kapitbahay na ahensya at kagaya po ng nabanggit ko kanina ay ipakikilala na po namin, hard launch na, sabi nga ng mga Gen Z, ang ating bagong program na magiging ka-partner po, katuwang ng ating mga minamahal na mga magsasaka, lalo-lalo na yun nasa livestock industry, para po sa iba't ibang impormasyon at kaalaman tungkol po sa livestock, ang ating programang Let's Talk Livestock. At syempre, para tuluyan na pong ibahagi sa atin ang mga information, ano ba yung mga abangan natin, sino-sino yung mga abangan natin sa programang ito. I-hard launch ko na rin po ang ating mga makakasama every Thursdays, once a month sa ngayon, pero looking forward every Thursday na talaga ng bawat linggo. Mula po, fresh na fresh from DA Philippine Carabao Center. Walang iba kundi ang ating mga bagong karadyo agri at ang ating mga ka-livestock. Ayan, ka-livestock Miguel Caparino and ka-livestock Ken Joshua Hardin. Ayan, magandang araw sa inyo. At mag-shoutout muna kayo sa ating mga karadyo agri at sa mga ka-livestock natin. Okay. Okay, magandang umaga po sa ating lahat, no? Mga ka-livestock. Ito po i-address po namin sa inyo, sa ating mga listeners. So ako nga po pala si Miguel Caparino at kasama ko Ako po si Ken Joshua Hardin. at kami po ay mula sa DA Philippine Carabao Center na makakasama niyo po sa bagong programa po na ito. Ayan, at binabati ko rin po ang mga ating ka-agri. Yes, mga karadyo agri. Karadyo agri. Yes. Mga kakalabawan. Yan. At ang Ka-livestock. ating mga bagong tatawaging ka-livestock. Yes. of course. Ayan. And first and foremost, nagpapasalamat po kami sa aming top management sa Yes. Department of Agriculture Philippine Carabao Center, ang ating Executive Director na si Dr. Liza G. Batad at ang ating OIC Deputy Executive Director si Dr. Edwin C. Atabay. Hello po sa inyo din. At syempre sa buong PCC community, ayan, magandang araw. For sure, marami nang excited sa ating bagong topic ngayon at sa ating bagong programa dito sa Radyo Agri. Kasama natin, of course, ang PCC dyan. Pero siguro, bago natin formal na ipakilala yung ating program, siguro baka pwede nyo kaming bigyan ng overview tungkol dito sa DA Philippine Carabao Center and yung mga mandates or vision ng PCC, lalo-lalo na for the livestock industry. Okay. Ma'am Bads, no? Actually, this topic would be discussed talaga na formally at mas marami on the next episode. Yes. Meron tayong special guest for that. Super Pero, special. for now, what we can say, kumbaga teaser lang natin sa mga Yan. livestock natin ngayon. Si PCC po kasi, mainly focus on Carabao. But, Okay. Yun. last year, meron tayong bagong batas na Okay. pinirmahan na magkakaroon ng expansion of mandates si PCC. Okay. But of course, we will retain our original mandate, which is we will conserve, Yes. andyan yung propagate, and to promote yung Carabao po as a source of milk, meat, hide, draft, and hide as well. Yun. Yan, sorry, Yan. nagkabalik-baliktad. Pero Pero basically, okay yun lang. lang yung Napagkakasama pa rin yan. Okay. Oo, yes. But yun nga po, dahil nga po dun sa bago nating batas na tinatawag or yung RA Republic Act 12308 o tinatawag natin na Animal Industry Development and Competitiveness Act, Okay. wherein si PCC po ay hindi na lang po magpo-focus sa Carabao. Okay. Kasama na rin po dito ang iba nating livestock animals, Okay. including si swine, si cattle, si goats. Yan, kasama na po yan. But PCC will mainly be the National Research Institute Yes. of the Department of Agriculture. And magiging under na po kami ng Bureau of Animal Industry, actually, yung BAI po natin. BAI. So siya rin talaga magiging head namin for this one. Okay. So yung full disclosure ng mga information na ito, I believe mas okay kung Yes. yung special guest natin na next Yes. episode na mag-discuss. Oo. Kasi marami talagang exciting part on this, lalo na po sa mga clients po natin, Yes, yung sa mga mga farmers natin, mga stakeholders. stakeholders Yes. natin, Kahit yung smallholder mga farmers. interested lang sa Oo, animal oo, industry. totoo Sobrang good din. news po nito Yes. para sa kanila. Totoo. Kaya abangan natin yan. At syempre, kagaya na nababanggit na namin, sobrang special po ng ating episode sa susunod po natin na airing. Talagang, kung may mga questions din sila about this mandate, ano yung mga magiging changes, masasagot po yan sa ating next episode. Pero eto bago tayo magtungo sa ating Let's Talk Livestock program concept,
Siguro baka pwedeng mapahagi nyo sa amin, ano ba yung importance? Kasi nababanggit na natin yung livestock, tas ka-livestock na nga din yung tawag natin sa ating mga viewers and listeners. Gaano nga ba ka-importante yung livestock industry sa ating komunidad? Well, for one, ang main talaga po dyan, yung mandate, ay yung, kumbaga, yung importance din ng DA. Is yung national food security. Of course. Sino ba dito ang hindi kumakain ng meat? Ng pork, ng manok, di ba? Parang Yes, lahat tayo, di ba? totoo. Lahat tayo tinatangkilik na to. Oo. Naka-commercialize na to. Meron Yes. tayong iba't ibang klase ng brand on that. Yes. So basically, national food security, and of course, most importantly, additional income po talaga to. Source of income Correct. sa ating mga farmers. Totoo. Livelihood po Totoo. talaga nila. Ma-expand natin, matulungan natin sila, lalo na po Tama. yung mga hindi nakaka-avail ng ganitong klase ng program. Ayan, not only for our rice farmers, but of course, meron tayo mga nasa livestock industry na mga farmers, mga entrepreneurs, at iba't ibang mga stakeholders natin na talaga namang makakapakinabang at talaga may pakinabang na pagdating sa industriya ng livestock. Yan. So, more of that, of course, susunod pa rin natin na episode. Kumbaga ito yung mga paano lang. Yes. Pa-job-job lang muna Pasundot tayo. lang. Yes. Pasundot-sundot lang. Oo, There yan. will be a more deeper discussion Yes, of with course. more credible sources. Kasi as oo. parang communicators, Oo. limited lang din yung knowledge Yes. natin. So, Tama. meron tayong mga i-invite na mas expert doon Tama. sa mga topic na yun. Ayan. Kaya abangan din nila yung mga topics na mapag-uusapan. Yes. And siguro ipahagin ko na rin, baka yung mga ka-livestock at ka-radyo agri natin, meron na silang mga naiisip na mga topics na gusto mapag-usapan or gusto ma-feature dito sa Let's Talk Livestock. Pwede nyo pong i-send yan sa ating Facebook page. Ayan, i-PM nyo lang po kami dyan para po ma-line up na natin, kung ikamada na natin Yes. yung mga topics na gusto nilang mapag-usapan. At syempre, kung may mga questions na rin siguro yung mga ka-livestock Yes, and magiging natin. tulong po din yon sa ating pagla-line up ng mga tama. Yes, sa ng mga topics. Tsaka subject yung mga matters na experts, ating- yes, Tsaka po, oo. ma-invite na natin ng mas maaga. Tama. Para ma-block na nila yung Yes. kanilang mga schedule. Of course, ayan. So, ilang impormasyon pa lang po yan tungkol sa PCC and the livestock industry in general. Ngayon naman, ito na. Sabi nga natin, hard launch ng Let's Talk Livestock. I-share nyo naman sa amin ngayon what's Let's Talk Livestock is all about and what will be all about para sa ating mga ka-livestock at ka-radyo agri. Ken, would you like? Or, sige, mauna ko muna. Okay, sige, In my sige. point of view. Okay. Go ahead. Yes. Yung Let's Talk Livestock is a proposed radio program ng Strategic Communication Section ng Knowledge Management ng DAPCC. Okay. Sa pag-expand ng ating reach. Kasi yung sa atin, we conduct webinars Yes. with dun lang sa page natin, pero Okay. yung reach kasi ng Radyo Agri is more on like buong DA siya eh. So napag-isipan namin na mas malawak yung reach if collaborate Yes. tayo doon sa Radyo Agri. So ito meron tayong 3 segments dito sa program Yes, na ito. oo, yan yung exciting So, ayan. din eh. Okay. So for the segments, though this is not chronologically arranged na parang laging dire-diretso. Pero meron kaming type of segments na gagawin. So one, meron kaming tinatawag na Kara Talk, wherein this is a general info about PCC, our programs and services. And second one, we also have the Karanungan, wherein here more on technical tayo. We Okay. have a credible RP, kasama po natin siya. Pag-uusapan natin, we deep dive dun sa mga technical aspects when it comes to Carabao or other livestock animals And we'll in make the sure- future. And we'll make sure na mas madali maiintindihan. Tama. Oo. I-lamanize natin Yes. yung mga Yes. i-discuss nila para mas madaling masundan ng ating mga listeners. Correct. And for the last one, we will also have the karanasan. So itong karanasan na to, Okay. ipaparamdam. Wow. Ipaparamdam. Sabi ng mga viewers and listeners, sana all. Ganon. Ipaparamdam natin, ipapa-experience natin yung mga success stories Yun. ng mga nakasama na natin na mga farmers or co-ops. So dyan papasok yung mga experiences nila, Tama. kung paano binago yung buhay nila with the help of this kind of programs. Okay. Yeah, so ipapa-experience nila sa atin, Yes. i-share nila sa atin. Tama, I-share tama. for us to be able to inspire Yes. yung mga nagsisimula pa lamang, yung mga nasa pagsubok. Oo, yung mga doon medyo sa shaky mga yung shaky, journey. nasa animal industry. And
of course, maka-inspire pa ng mas madaming interesado Tama. na lumapit sa DAPCC para Yes. ituloy or yung ibig kong sabihin, nasa dulo ng dila ko. Kunin natin. Pakiabot nga po. Yung mga nagsisimula, mga nasa kalagitnaan, mga may nasa pagsubok, Oo. at syempre yung mga interesado na hindi alam kung paano Yun, magsimula. So okay. ayun. So ayan, mabibigyang linaw natin kung paano ba natin sila matutulungan dito. Tama, oo. Ayan. Actually, medyo napapahaging na niya sino yung mga intended listeners natin. And, ayun, syempre from those points of view, for sure, andyan na yung mai-inspire, mamomotivate natin sila to continue and to start. Baka ito yung sign na hinihintay nila na baka yung iba sa mga ka-livestock natin, parang gusto ko kino-consider na nilang pumasok sa livestock industry. Pero, yun nga, kulang pa sila sa knowledge or hindi pa nila alam paano sila mag-start. Kumbaga, they have the vision pero yung execution medyo tinitingnan pa nila. Kaya eto na siguro yung sign Sabi na niya sa kanta, where hinihintay. do I begin? Yun! Tutulungan ko namin kayo dyan. Oo. May pagpasok sa Singaris talaga Oo, talaga din. Ayan. So, dun na masasagot yung where do I begin Yeah. ng ating mga ka-livestock at mga ka-radyo agri. Eto naman, for my next question naman, although, eto, din to, siguro mga patikim na natin sa ating mga ka-livestock. Ano-ano ba yung ilan sa mga livestock-related topics na mapag-uusapan in the coming months? Baka meron na kayong mga konting line-up dyan para at least yun yung mga i-look forward ng ating mga ka-livestock at ka-radyo agri. Ito yung mapupunta sa karanungan. Oo, yan, dun sa technicalities, Yes. no? Oo. Yes. We actually, as I've said kanina, nagkakandak naman na po kami ng mga webinars for this. So, meron na po kaming mga, syempre, meron na kaming kukontakin na Yes. resource person for this matter. We mainly focuses like sa herd management, Yes. CD, mga Yes. ganyan. Animal health. So, animal health, Yan, mga ganyan. pagpuksa ng mga disease, pag-iwas sa disease, And even sa the kulungan, technologies. yan. Yes, Mga Yes, technologies din. ng Oo. DAPCC. Yan, i-share din po namin yan. Katulad Okay. ng mga product development, Yes. and genetic improvement. Yes, yan. yan. Kasama po lahat yan. Correct. Ayan. So, malalaman natin sa mga susunod na episodes sa ating programang ito kung kailan. Siyempre, mag-a-announce tayo sa mga susunod na mga weeks. Ano yung mga topics na abangan. Sino yung mga experts din na i-feature at mag-share ng kanilang knowledge tungkol sa mga topics na yun. Ito siguro isang posible na frequently asked question din. Yun bang magiging program natin ay nakafocus lang sa Carabao? Or talagang ipupush na natin into livestock, ano na talaga? Yes. So, as I've mentioned po kanina, no, Bads, hindi na lang po kami magpo-focus sa Carabao. Though, we're in a process of transition. Kasi nga po, last year lang tong batas na to eh. Yes. Nagulat din kami. Ay, What? lahat na! Parang gano'n. Lahat Panay na pala gulat. na. Panay gulat daw. What? So, lahat na po pala Yes. ng livestock animals. So, unti-untiin po namin to, no? So, surely, we will start with cattle, with swine, also with goats. Yan. Yan po yung mga sure po namin na naka-line Meron up. naman na tayong some researches about it. Yes, they should share We will it. tap other agency as Yes, of for course. sure. Yes, Oo. For sure on this one. Kasi syempre, meron naman na sila mga nasimulan. Meron na talagang studies on this. We will just improve it. We will follow it with research. We will develop or kung ano pang pwede namin gawin para mas paganda pa natin yung mga researches natin on this. Totoo. So, yun po. To answer the question, yes, hindi na lang po kalabaw. Iko-cover na po natin ang iba pang mga livestock animals. Yun, so good news yan mga ka-livestock ha. Pero syempre, sa mga unang episodes, talagang may focus din muna tayo sa Carabao. Since kumbaga yun talaga yung nasa mandate. Or like, especially before the law Yes. came Yes, to po. the scene. Tama po. Kaya abangan niyo yan mga ka-livestock at mga ka-radyo agri. Eto, paano naman ito siguro, hindi nakalimutan kong itanong, paano ninyo na i-conceptualize? Although nabanggit kanina na it's a joint effort it's an effort from the Knowledge Management Yes. Division. Ayan, shoutout kay Ma'am Weng, kay Yes. Ma'am Kim, Oo, wala. kay Hindi Ma'am yan, Ses. Ayan, Yeah. shoutout sa inyo. Buti ba ako na-shoutout ko sila? Shoutout natin. De, joke lang. Pero yung paano nyo na-conceptualize out of vast topics, parang pwedeng pag-usapan, lalo na may livestock na papasok. So, paano nyo na-conceptualize itong program na ito? Actually, dito ang Radyo CL, itong Radyo Agri 90.1 FM Filmic, nag-reach out talaga
sa Yes, PCC, oo, di ba? oo. Nag-reach out sila, Yes. and then we came to, parang nag-discuss kami, kaya ba namin i-sustain, Oo. kaya ba namin panindigan. So at first, syempre, inisip namin kalabaw lang. Pero yun nga, dahil meron na tayong bagong mandate, meron tayong bagong batas, inisip namin, sige, ipasok na natin Yes. yung mga other animals. Kaya yung in general, yung naging pangalan na po ng program namin, let's talk about livestock. Okay. So, hindi na lang po siya basta kalabaw lang. So, for now, for the meantime, though Carabao is our bread and butter, for the meantime, inalis muna namin yung konsepto ng kalabaw. We want to be more inclusive in other animals. Yes. Kaya, hindi na lang po talaga kalabaw ang pag-uusapan natin, no? So, doon po, Paunti-unti. naisip namin na, Yeah. kumbaga, let's talk livestock. Pag-usapan natin in general. We Yes. talk other agencies. Of Andyan si course. BAI, andyan si NDA, of yeah, course, yan. oo. And of course, yung NLP din natin, National Livestock Program. Pwede Yes. po natin silang itap. Kung pwede po sila mag-guest dito, Yeah. for sure, in the Oo, future, oo, mas totoo okay. din. Diba? Mas mapabroaden po At saka natin. din, Mas credible yung program natin. University beside us, pwede Of Yeah, course, of oh, course, si yes, LSU. true. We Yes, have the Small hello Ruminant po. Center. Ayan. Yes, yung mga Oo. kakatapos lang na MOA signing Yes, with oo. Centrad. Tama, Yan, tama. abangan din nila yan. Yes, yung animal vaccine niya. I've heard of it actually nung last Monday. Oo, yan. And then yun, ang brain po talaga behind this program, yung idea ng program, kung ano yung mangyayari, is yun nga po ang aming chief, Yes. ang aming OIC chief, walang iba, kundi si Miss Rowena S. Galap. Yan, okay. Mang Weng, shout out. Yes, Kila Ma'am Kay. ayan. Actually, hindi lang po kami dalawa ang magiging host. Yan, naabangan din nila Kahapyawan lang yan. namin, no? Marami pa kami actually. Oo. Kami lang ang available, tsaka yung kasya dito. Yes, yes. Masyado kami malaking dalawa para sa Kaya amin, abangan kanila. din nila, oo. Kasi marami pa po tayo makakasama, makakakwentuhan from PCC and of course other agencies na talaga matatap natin to expand the knowledge and yung services natin para sa ating industry. Siyempre, agriculture sector in general din. Kaya maraming dahilan para maging excited tayo dito sa program na to, mga ka-livestock at mga ka-radyo agri. Ito naman, from your sharings kanina na talagang kumbaga may mga patikim na, madami na kayong mga patikim kanina. How will our listeners and viewers learn from the experiences ng ating mga successful livestock farmers? Well, ito nga po, one is itong channel nga po ito, isang platform na to. Yes. Isang way to, no, para ma-inspire eka nga kanina. Yes. At of course, matuto sila, magkaroon sila ng knowledge kumbaga na pwede pala to. Yes. Available Oo. pala to yung mga ganitong programa, ganitong services sa Department of Agriculture in general siguro. Yes. Oo, And then oo. of course, though meron na rin po kaming mga webinar. Meron may kaming webinar kayo, series na ongoing pinapresent na nabanggit nga po ni Ken kanina. Wherein matututo sila ng mga technical aspects. Yun nga po yung mga paano ba mag-maintain ng kanilang mga Yes, hayop, oo. yan, ng kanilang mga kalabaw. And Yes. of course, other topics na makakatulong sa kanila sa kanilang farming, especially yung ating sa mga smallhold farmers. Yan. Yung mga target natin. Oo din. Oo, kaya naku, talagang maraming matututunan ang ating mga ka-livestock at mga ka-radyo agri. Feeling ko hindi lang naman din yung mga nasa livestock industry but in general. Yes, oo, of course. Dahil nga, lalo na ang ating probinsya along other neighbor provinces, syempre, nasa part pa rin ng agriculture sector. Kaya maraming matututo at maraming magbe-benefit from our program. Eto, may mga pa-shoutout na tayo agad. May Ayan. shoutout na. Syempre may shoutout na yan. Ayan. Ayan, from ka-livestock Kent Edward Ballesteros na familiar sa atin, tatlo. Ayan, shout out from NDA, NLD. Ayan. So, itatap din natin si Sir Kent sa Yes. mga susunod na araw. Baka mo yung PM namin sa'yo, ka-livestock Kent. Ayan, and Bukas from... Bukas Oo. And ito from ka-livestock John Paulo Leonin. Shout out from Yan. DAPCC KMD. Yes, yan. Ayan. Isa sa mag-host yan. Yes. Oh, ayun na. Pwede. Nako, oo, ayan. So, ano na daw yun? Sealed na daw yun. Mag-host ka dito, sir. Yan. Kaya, let's look forward to that. At syempre, batiin ko na rin lahat ng mga nakatutok sa atin sa ating Radyo Agri 90.1 FM Facebook page, sa DAPCC Facebook page. Ayun. So, meron tayong from DAPCC Facebook page from ka-livestock Maribel Polaron. Malaki ang may tutulong ninyo ng inyong programa. Ipagpatuloy lang po ninyo. Watching from Aklan. Wow! Maraming salamat po. Shout out sa isang resident disc jockey dito na nasa Aklan. Ay, ayun. Di ba? Nasa Boracay. Oh, ay, oo.
ayan, oo. Mumulaan niyo po kung sino. Okay. Ayan, and ito, another from Marinduque, Sika Livestock, Winner Pascual. Win na Hello win. po. Yes, Opo. ayan. Hello po. Mula po sa Marinduque, maraming salamat po sa inyong pagtutok. At syempre, bago ko kayo tuluyang pakawalan sa ating programa, syempre, I'll give you the floor para i-promote itong upcoming program natin na Let's Talk Livestock para sa ating mga ka-livestock at mga ka-radyo agri. For sure, marami na excited siya. Okay. So, yun po no mga kay-livestock. So, maraming salamat po unang-una sa lahat sa inyong suporta at sa inyong pagtutok ngayon sa Radyo Agri 90.1 FM. Ngayon pa lang, gusto na namin kayong, kumbaga, bigyan ng maraming idea on how to, kumbaga, matutunan sa livestock industry. Makapag-share kami sa inyo ng mga information na for sure makakatulong po sa inyo. And of course, gusto ko rin i-shout out ang lahat ng mga tao na behind on this program, yung mga nakasuporta sa amin. Andiyan na top foremost natin Yes, is of yung course, top management our namin. management. Ang aming executive director, si Dr. Liza G. Batad. And of course, ang aming deputy executive director, walang iba ako si Doc Ace. And of course, the divisions from the PCC, no? Andito yung KMD, Knowledge Management of Division, course. yung PIMD, AFMD, and of course, the Research and Development Division. Yung mga kasama po namin silang lahat, magtutulong-tulong po kami, no? Wow. Rest assured, no? Na ibibigay po namin ng full force po namin para makapagbigay kami ng mga credible na information. Yes. And of course, mga information as well na makakatulong po sa inyo. Ayan. So, Ken, may dadagdag ka ba? So, ayan po, Kalagsagan? yung aming programa pong Let's Talk Livestock, pakaabangan po ninyo every Thursday. Sa ngayon, once a month Sa ngayon, muna. once muna kasi For now. we are Kumbaga gearing tayo. Parang gearing kami na Yes. paano namin ilalatag yung mga Yes. topic na gusto ninyo na isi-send nyo sa Facebook page Yes, of ng Radyo Agri course. at ng DAPCC kung ano po ang inyong interest. Yes, Yung, of course. Siyempre, mangangapa tayo sa interest ng mga listeners natin. course. Tama. Then, yun ang ibibigay natin kapag nakalatag na din, nakaka-connect na tayo doon sa more credible resource Yes, of person. course. Ayan. So, abangan po ninyo yan ang programang Let's Talk Livestock, ang mga information at mga services na ibibigay po sa inyo ng DAPCC, pati iba't iba pang mga agencies under the Department of Agriculture. Siyempre, a huge thank you din, of course, sa ating Filmic Management, of course, sa support as always ni Dr. Janicia Alvindia. Kasi siyempre, hindi rin magiging possible ang partnership na ito if not for his support, then talaga not only for this program sa ating broadcast partnership with PCC but of course sa ating station as a whole. Ayan. Syempre shout out ko na rin of course ang Applied Communication Division Chief ng Filmex, si Sir Elijah Davalos, at syempre sa ating station manager na si Ma'am Bess G. Magararo, at gayon din sa ating isa sa mga section chief natin sa ECD na si Sir Jet Molek Subaba. And syempre shout out na rin natin ang ating mga nasa behind the scenes, of course, si Sir Raymond and si Sir na Mar. talaga namang Sir Mar. nakatutok sa atin para ma-sure na magaganda at pogi tayo sa pictures. Pero meron pang isang hands-on pero nakabakasyon siya. Ay, okay. Shoutout natin Oo. siya. Of course, yes. Hindi Sige, pwedeng sige. hindi. Oo, okay. Lahat yung shoutout niya, syempre, batiin na natin bago tayo tuloy ang magpaalam sa ating programa. Yes, Of Faye, course. dan hello po dyan. Ayan. I hope you enjoy. Yes, ayan, enjoy. Enjoy, Faye. Ayan, so with that, muli po, ayan, sama-sama po nating panoorin, pakinggan ang programang Let's Talk Livestock para po sa iba't ibang impormasyon at kaalaman po tungkol sa livestock industry. Of course, the program will be under, of course, sa DAPCC at iba pang mga matatap natin na agencies under the Department of Agriculture. So with that, nako, pansamantala po muna kami magpapaalam sa ating kwentuhan at abangan po ninyo ang iba pang mga programa natin. Dito lang yan sa Radyo Agri 90.1 FM Filmic, kasaganaan para sa bayan. Bye for now! Ang Philippine Carabao Center, isang ahensya sa ilalim ng Department of Agriculture, ay nagnanais na maging pangunahing institusyon ng pananaliksik at pagpapaunlad para sa tuloy-tuloy na paglago ng industriya ng paghahayupan. Alamin ang mga serbisyo ng DA Philippine Carabao Center. Bull Entrustment Program, Training and Technical Assistance Programs, Community Development, Frozen Buffalo Semen Distribution,
production and distribution of quality breeding stocks, laboratory services, artificial insemination. Para sa mga pinakabagong kaganapan tungkol sa Carabao Development Program, i-follow ang DA Philippine Carabao Center sa Facebook. Ang Philippine Carabao Center, isang ahensya sa ilalim ng Department of Agriculture, ay nagnanais na maging pangunahing institusyon ng pananaliksik at pagpapaunlad para sa tuloy-tuloy na paglago ng industriya ng paghahayupan. Alamin ang mga serbisyo ng DA Philippine Carabao Center. Bull Entrustment Program, Training and Technical Assistance Programs, Community Development, Frozen Buffalo Semen Distribution, production and distribution of quality breeding stocks, laboratory services, artificial insemination. Para sa mga pinakabagong kaganapan tungkol sa Carabao Development Program, i-follow ang DA Philippine Carabao Center sa Facebook. Mga serbisyong hatid ay pag-asa. Sa PCC tayo ay sasama. Kwento ng tagumpay ating pakinggan. Tulong sa magsasaka, tapat na katuwang. Let's talk livestock, kabuhay ay ulad. Let's talk livestock, sa pangarap ay tutupad. Sa kahalabaw at sipag, tayo'y aangat. Let's talk livestock, kasama nyo sa lahat. Mga serbisyong hatid ay pag